3.4 million budget para sa Supplemental Annual Investment Plan Program or program tinalakay sa Sangguniang Bayan ng Gimba. Tinalakay sa regular session ng Sangguniang Bayan ng Gimba, Nueva Ecija, Martes, Hunyo 25, ang 3.4 million budget para sa Supplemental Annual Investment Plan Program. Nagsumite sa Sangguniang Bayan ng resolusyon ang Municipal Development Council o MDC na nagrerekomenda na maaprubahan ito na magmumula sa General Fund Savings ng munisipalidad ang pondo. Kaugnay nito, nag-request rin si Mayor Jesolito Doclito Galapon sa Konseho na magpasa ng ordinansa para sa 2.5 million supplemental budget na manggagaling sa General Fund surplus. Ang pangunahing naging concern sa deliberasyon kaugnay ng budget at ilan sa mga nilinaw ng mga miyembro ng Konseho ay kung nadodoble ba ang mga budget request at sinisiguro din ng mga ito, partikular ayon kay Sangguniang Bayan member Carlo Dizon, na nagmamaterialize ang mga programa at aktibidad na pinaglalaanan ng inaapurbahan nilang pondo. Binigyang linaw naman ni Municipal Budget Officer Eli Ramos na ang hinihiling na supplemental budget ay karagdagan na pondo para sa mga ongoing programs at pampuno rin sa mga kakulangan ng mga nauna ng naaprubahan na budget. Ang 3.4 million pesos ay binubuo ng sumusunod. 1,734,000 pesos dito ay cash grant para sa senior citizens. 200,000 pesos ay para sa training at seminar ng Sangguniang Bayan. 100,000 pesos ay para sa maintenance ng fire trucks ng BFP. 288,980 ay para sa construction ng RTC stock room. 200,000 ay para sa repair and maintenance ng mga transport vehicles. 300,000 ay para sa TODA livelihood at 620,000 naman para sa purchase ng IT equipment. Sa deliberasyon, naging mahaba ang talakayan sa cash grant para sa senior citizens. Kung kaya bukod kay Budget Officer Eli Ramos, ay ipinatawag din ang Pangulo ng Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA na si Ginoong Lino Padre Jr. upang mabigyang linaw ang nire-request na budget. Napag-alaman na mayroon pang 4,818 na senior citizens na bibigyan ng 500 pesos bawat isa. May ang budget na inilaan para doon ay nagkakahalaga ng 2,409,000. Sa kasalukuyan, ang OSCA ay mayroon pang natitirang pondo na 675,000 kaya nagre-request ito ng karagdagang 1,704,000 para mapunuan ang kinakailangang budget at mabigyan ang mga na-identify o natukoy pang mga senior citizens na hindi nabibigyan ng cash grant. Na-question din na-question din sa deliberasyon ang pagbaba ng halagang inilalaan sa training and seminar ng Sangguniang Bayan dahil mula sa requested amount na 1 million pesos ay bumaba ito ng 200,000 pesos. Ayan. Sige. So, ayan yan na yung ating, pwede ba natin ipakita yung itsura ng MOOE? Ay, no MOOE, yung supplemental budget. Ayan, so, anyway, so, nakakuha tayo ng kopya nun. Tapos, so, ito nga, dun sa kaugnay nung supplemental budget, na tukoy kung saan nanggaling yung 1,734,000. Tapos, parang ang naging rason kung bakit nagkulang yung budget ay meron pang mga senior citizens na natukoy base dun sa kanilang bracketing, no?
na mayroon pang mga karagdagan na mga beneficiaries para dun sa tinatawag na cash grant. At ang sabi nga ni Sir Lino Padre ay para mabigyan lahat. Kasi ang unang programa, in-explain niya yun sa konseho na dun sa unang program, ito ay panahon pa ni former and nasirang mayor Jose Boyong Dizon na 70 years old and above lang yung mabibigyan, pero 1,000 pesos each. Kasi ito daw yung parang pampalubag loob doon sa mga senior citizens na hindi nga nabibigyan ng pension. Kasi dito sa atin, nasa 1,000 lang yung merong social pension o yung nakakatanggap ng social pension. Pero dahil nga marami daw yung nagrereklamo, bakit hindi lahat ng senior citizen ay nabibigyan, bakit 70 and above lang, senior citizen din yung 60 to 69, kaya binago yung program. Pinalitan ng amount, ginawang 500 pesos, tapos lahat na ng senior citizens na miyembro ng OSCA ay malalaanan o makakatanggap ng 500 pesos na cash grant. So yun, nagkaroon ng linaw doon, ano. Tapos syempre humingi ng paglilinaw kung paano yung listahan at yung bracketing at kung ano-ano yung edad ng mga nakakatanggap bago magkaroon ng explanation si Sir Lino Padre. Tapos sabi naman ni Budget Officer Ellie na on their end nire-request din nila yung sabi ni Budget Officer Ellie na pwede naman nga daw i-request ng Sangguniang Bayan yung details ng program doon sa department, no, na humihiling nung budget o yung nung supplemental budget. Ayan. Pero available naman si Sir Lino Padre nung time na yon. Kaya naipaliwanag din niya yung mga naipaliwanag din niya at nasagot yung ibang mga katanungan nung Sangguniang Bayan members kaugnay nung budget o yung supplemental budget na hinihingi. Ayan. So yung mapapanood po ninyo, no, yung live session nung Sangguniang Bayan, yung naging discussion doon sa ating Facebook page, no, sa Radyo Natin Gimba Sangguniang Bayan session na nakapost last Tuesday. Tuesday ng hapon. Limang parts. Pwede kayong mag-start na sa part 3. Kasi doon nagsimula yung discussion para sa supplemental budget na nire-request na maaprubahan, ano, at magkaroon ng ordinansa para magamit yung budget para sa mga programs, activities at projects ng Municipality of Gimba. Ayan. So, okay. Idagdag ko na rin dun sa naging discussion, no, na kasi 'di ba nabanggit ko kanina na mayroon ngang ni-request na budget ang Sangguniang Bayan para dun sa trainings and seminars po ng sa SB, no, na ang ni-request pala ng SB diyan ay 1 million pesos. Ang sabi ni SBM Carlo na yung 1 million pesos na yon ay para sa sunod-sunod or na scheduled trainings and seminars na dadaluhan, no, kaya yun na yung ni-request nila para hindi na sila mag-request ng additional pa or supplemental budget kung sakaling magkukulang yung
initial or kung sakaling, alam mo yun, yung hindi na sila magre-request para dire-diretso, kumbaga. Wala nang supplemental kahit na sinasabi naman na hindi naman mauubos yung nire-request na 1 million pesos. Anyway, so dun sa supplemental budget na nire-request, 200,000 na lang kasi yung nakalagay doon, no? At according to Sir Eli, yung nire-request na budget ay kailangan, kung may certain amount ka na nire-request, ay dapat may certain justification din daw yung nire-request na yon. At sabi rin niya na ang approval nun ay sa local chief executive, which is yung ating mayor na si Mayor Doc Lito Galawan. Ayun. So anyway, yan yung naging talakayan. Actually, medyo mahaba pa yan. At nagkaroon din ng discussion at ilang mga katanungan doon sa iba pang mga nire-request na budget na para sa MOOE o yung Maintenance and Other Operating Expenses at Capital Outlay doon sa budget. Sige. Radyo natin.